Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan, purihin ang Panginoon sa muli nating pagliliig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang Body of Christ UMC sa Angono, Rizal na nagdiriwang ng kanyang month-long anniversary. Magkita-kita tayo mamaya. Ang Body of Christ ay nasa pangunguna ni Pastor Abner Taglukop at masisipag na laiko sa pangunguna ni Elisha Tolentino, Lendil Medina at Ate Rosie Wanagen. Binabati ko ng happy birthday si Ami Dungo today. Ngayon din ang advance wedding anniversary sina Arlen at Ida Unchenko. Si Ida ay magdiriwang din ng kanyang birthday. Advance wedding anniversary kina Vern at Che Smiths at happy listening sa aming kaibigang si Deli Gomez Villanueva na naninirahan sa Davao City, kay Ate Tess Aliwalas at Ate Sally Suico, Ate Porcia Palma, Normita Bernardo Gorospe, Ate Loida Yabut at Ate Celi Reyes, Ariel Matuba, Leonides Mascardo at mga members ng UNIDA doon sa Dasmariñas, Cavite, Joel Dionisio, Lily Villarico at Helen Estremera. Sinimula ni Jesus ang kanyang ministeryo matapos nadakpin si Juan Bautista na naghanda ng daan sa kanyang pagdating. Matatagpuan natin ang ating aralin sa Mateo 4:12 hanggang 22. Babasahin ko ang Biblia ng Mateo 4:12 hanggang 22. Nang mabalitaan ni Jesus na dinakip si Juan, pumunta siya sa Galilea. Nang iwan niya ang Nazaret, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum, na nasa tabing dagat na sakop ng Zebulon at Neftali, upang matupad ang sinabi sa pamagitan ni Propeta Isaias. Ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Neftali patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hentil, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa mga nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Mula noon si Jesus ay nagpasimulang mangaral na nagsasabi, "Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro, at si Andres na kanyang kapatid na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mamamalakaya ng mga tao." Kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. At sa kanyang paglakad mula roon ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama na nag-aayos ng lambat, at kanyang tinawag sila. Kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa kanya. Ang pangunahing audience ni Mateo sa kanyang ebanghelyo ay ang mga Hudyo, kung kaya't sa halip na kaharian ng Diyos, ang ginamit niyang termino ay kaharian ng langit, sapagkat ni hindi mabigkas ng mga Hudyo ang salitang Diyos.
Kung gagamitin ni Mateo ang salitang Diyos, maaaring ma-turn off kaagad ang kanyang audience at hindi na makikinig ang mga ito. Iniugnay din ni Mateo ang mga kaganapan sa buhay ni Jesus sa mga propesiya sa Matandang Tipan. Napakataas ng pagpapahalaga ng mga Hudyo sa mga propesiya ng mga propeta. Ganito ang wika sa verses 13 hanggang 16 ng ating aralin. Nang iwan niya ang Nazareth, siya ay pumunta at tumira sa Capernaum na nasa tabing dagat na sakop ng Zebulon at Neftali upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ang lupain ni Zebulon at ang lupain ni Neftali patungo sa dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga Hentil, ang bayang nakaupo sa kadiliman ay nakakita ng dakilang ilaw, at sa nakaupo sa lupain at lilim ng kamatayan, ang liwanag ay sumilay. Isang magandang panuntunan sa pagsaksi tungkol kay Jesus ang ginawang ito ni Mateo. Kailangang gumamit tayo ng mga salitang nauunawaan ng ating sinasaksihan sapagkat nakaugat sa kanyang kultura at paniniwala. Kailangang cultural sensitive ang pagdadala natin ng mensahe at ito'y very basic sa effective communication. We must effectively communicate the gospel by being culturally sensitive. Nang inihahanda ni Juan Bautista ang daan sa pagdating ni Jesus, iisa lamang ang kanyang mensahe, ang pagsisisi ng kasalanan. Ganito ang wika niya sa Mateo 3:2. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Nakasalalay sa pagbabago ang pagpasok sa kaharian ng langit. Hanggat hindi natin hinahayaan ng Diyos na baguhin tayo sa pamamagitan ni Jesus, ay hinding-hindi tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Ipinagpatuloy ni Jesus ang mensahe ng pagsisisi. Wika ni Jesus sa verse 17 ng ating aralin, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Pag-aralan natin ang malalim na kahulugan ng pagsisisi batay sa ating aralin. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan, 180-degree turn at panunumbalik sa Diyos. Matapos tumalikod sa kasalanan, kailangang humarap sa Diyos. Ang tunay na pagsisisi ay kinapapalooban ng pagbabago ng takbo ng isip at pagbabago ng uri ng pamumuhay. Tulad ng sinasabi sa Roma 12:2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip. Ang essence ng pagsisisi bilang pagbabago ng takbo ng isip at ng uri ng pamumuhay ay ipinakita ni Mateo sa pamamagitan ng paglalahad sa pagtawag sa magkapatid na Pedro at Andres at Santiago at Juan, ang apat na alagad na bumubuo sa tinatawag na inner circle ni Jesus. Isa-isahin natin ang mahalagang bagay na ipinahahayag sa atin ng ating aralin tungkol sa pagsisisi bilang pagbabago ng takbo ng isip at uri ng pamumuhay. Una, ang pagsisisi bilang pagbabago ng takbo ng isip at uri ng pamumuhay ay udyok ng pagsunod sa tawag ni Jesus. May mga taong nagsisisi ng kasalanan at gumagawa ng mga sakripisyo na tulad ng pamamanata upang makuha ang pabor ng Diyos,
tulad ng kagalingan mula sa karamdaman, pag-ahon sa kahirapan, pagkakaroon ng magandang kapalaran, at iba pang lubhang makasariling motibo. Sa kabilang dako, ang tunay na pagsisisi ay ang pagtalikod sa sarili upang humarap sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. True repentance is turning away from the self in order to be really close to God. Ang taong tunay na nagsisisi ay nanunumbalik sa Diyos. Ikalawa, ang pagsisisi bilang pagbabago ng isip at uri ng pamumuhay ay may pagmamadali. There is a strong sense of urgency. Hindi ito ipinagpapabukas. Ginagawa ito kaagad, ngayon din, ora mismo. Ang sabi ni Jesus sa mga tao, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Malapit na. Nariyan na sa tabi. Kaya't hindi na pwedeng magbagal-bagal. Lubhang mapanganib kung ito'y ipagpapabukas pa. Kaya nalilinlang ni Satanas ang maraming mga tao. Ay ito ang kanyang sinasabi. I-enjoy muna ang buhay. Gawin muna ang lahat ng gusto bago sumunod sa Diyos. Anyway, mahaba naman ang buhay. Napakarami na ang napahamak dahil napaniwala sa estratehiyang ito ni Satanas. Sumunod sina Pedro at Andres ng may pagmamadali. Wika sa verse 20, kaagad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa Kanya. Sumunod sina Santiago at Juan ng may pagmamadali. Wika sa verse 22, kaagad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod sa Kanya. Ikatlo, ang pagsisisi bilang pagbabago ng isip at uri ng pamumuhay ay ang paglalagay kay Jesus bilang una sa listahan ng prioridad at katapatan. Hindi na ang hanap buhay ang pangunahin, kundi si Jesus. Hindi na ang pamilya ang pangunahin, kundi si Jesus. Iniwan ni na Pedro at Andres ang kanilang hanap buhay upang sumunod kay Jesus. Iniwan ni na Santiago at Juan ang kanilang hanap buhay at ang kanilang ama upang sumunod kay Jesus. Sa Mateo 10:37 ay ganito ang sinabi ni Jesus, ang umibig sa ama o sa ina nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin, at ang umibig sa anak na lalaki o anak na babae nang higit kaysa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang bigat ano? Paano na ang ating hanap buhay at ang ating pamilya? Pero narito naman ang napakaganda. Kapag tayo'y naging karapat-dapat kay Jesus, lalo niyang pagpapalain ang ating hanap buhay at pamilya. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Take note of the words lahat at idaragdag. Sa kaharian ng Diyos ay walang bawas, kundi laging dagdag. Sa kaharian ng Diyos, ang batas ay addition at multiplication at hindi subtraction at division. Dahil sa kaugnayan natin kay Jesus, pasasaganain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay. Wika ni Jesus sa 1:15, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa Kanya, ang siyang magbubunga ng marami. Ikaapat,
Ang pagsisisi bilang pagbabago ng isip at uri ng pamumuhay ay nangangahulugan ng pagpapahalaga sa tao kaysa bagay, salapi, sistema o istruktura. Ito'y pagpapakita ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nilagom ni Jesus ang lahat ng kautusan ng Diyos at mga propeta sa dalawa: pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Nang tanungin si Jesus ng isang Fariseo kung ano ang pinakadakilang utos, ganito ang naging tugon niya ayon sa Mateo 22:37 hanggang 40. At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang una at dakilang utos. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. Nang tawagin ni Jesus ang mga alagad, ay ganito ang sinabi niya sa kanila, ayon sa verse 19 ng ating aralin. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Dati, ang hinuhuli nila'y mga isda, ngunit ngayon ang uhulihin nila'y mga tao. Ang mga isda'y hinuhuli nila upang dalhin sa kusina't kanilang pakinabangan. Iyon ang katapusan ng buhay ng mga isda. Ang mga tao'y huhulihin nila upang dalhin kay Jesus upang maligtas. Iyon ang simula ng buhay na walang hanggan ng mga tao. Ito pa rin ang nag-iisang layunin kung bakit ka sumusunod kay Jesus upang dalhin ang mga tao sa Kanya upang Kanyang maging mga alagad. Pakatandaan, upang maging alagad ni Jesus at hindi upang maging alagad mo, upang ituro sa kanila ang mga katuruan ni Jesus at hindi ang iyong sariling katuruan. Ganito ang utos ni Jesus sa lahat ng kanyang mga tagasunod ayon sa Mateo 28:19 at 20, ang tinatawag nating The Great Commission. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan silang sumunod sa lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Ikalima, ang pagsisisi bilang pagbabago ng isip at uri ng pamumuhay ay nagaganap sa isang panahon na ikaw ay abalang-abala sa paghahanap buhay. Tunghayan natin kung kailan tinawag ni Jesus ang apat na unang alagad. Ganito ang wika sa verse 18. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng dagat ng Galilea, nakita niya ang dalawang magkapatid, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid na naghuhulog ng lambat sa dagat sapagkat sila'y mga mangingisda. At sa verse 21, at sa kanyang paglalakad mula roon, ay nakita niya sa bangka ang dalawa pang magkapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo, at si Juan na kanyang kapatid, kasama si Zebedeo na kanilang ama na nag-aayos ng lambat, at kanyang tinawag sila. Tatawagin ka rin ni Jesus sa isang panahon na ikaw ay busy. Ang pagiging busy ay hindi excuse para tanggihan ang pagtawag ni Jesus sapagkat ang talagang tinatawag ni Jesus upang kanyang maging alagad o tagasunod ay ang taong busy. Bago kanya tawagin, ginawa ka muna niyang busy. Binigyan ka muna niya ng trabaho. Ginawa ka muna niyang kapaki-pakinabang. May kasabihang ganito,
If you want something done, give it to a very busy person. Totoo ito, sapagkat ang taong busy ay mas nagiging mapamaraan at creative para matapos ang maraming trabaho. Kaya't ang taong busy ay maraming naisasakatuparan. Kung ikaw ay busy, asahan mong tatawagin ka rin ng Diyos. Ituring mong iyan ay isang malaking pribilehyo kapag tinawag ka ng Diyos sa gitna ng iyong kabisihan, sapagkat tandaan mo, ang inilalaan sa iyo ng Panginoon ay ang kaharian ng langit. Ika-6, ang pagsisisi bilang pagbabago ng isip at uri ng pamumuhay ay nagaganap kaalinsabay ng iba. It doesn't happen in isolation. Tinawag ni Jesus ang magkapatid na sina Pedro at Andres ng sabay. Tinawag ni Jesus ang magkapatid na Santiago at Juan ng sabay. Pagkatapos ay pinagsama-sama niya ang lahat ng kanyang tinawag upang bumuo sa 12 alagad. Isa-isa ay mahina sila, ngunit sama-sama sila'y powerhouse. Sama-sama, sa kasi ng Espiritu Santo, binaligtad ng 12 alagad ang buong mundo. They turned the world upside down. Hindi tayo maaaring lumago sa ating buhay espiritual ng mag-isa. Hindi tayo pwedeng maging ermitanyo at ermitanya. Kailangan natin ng isa't isa upang manatiling matatag at mainit ang pananampalataya. Ang isang baga na hiwalay ay madaling mamatay ang init, ngunit kung magkakasama ay nagtatagal. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong maging bahagi ng isang simbahan upang kumuha ng lakas sa iba pang mga kaanib. Wika sa mga awit 133, 1-3. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutulo sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Ito ay gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion, sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay, magpakailanman. Tayo'y manalangin. Banal naming Diyos, tulungan niyo po kaming tunay na magsisi sa pamamagitan ng pagbabago ng aming isip at takbo o uri ng aming pamumuhay. Kapag nagawa namin ito, magiging epektibo na kaming saksi ng iyong anak na si Jesus at maaari na kaming magdala ng iba pang mga alagad sa kanyang paanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa-isip at isa-buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.